Mga kamama, ngayon po is magbabasa tayo kasi ano natin, and tignan nyo naman, anong good news. Nakailan ako sa math? 22/30. So, noon, nung grade 4 pa ako, nakailan ako? Naka 2 ako. Ngayon, nagbabago na kasi ako. Yun, medyo mahaba-haba na din yung buhay ko na maging teacher na ako. Yan. Magbabasa na tayo nitong tula. Ang sikretong Ricardo. Talaga, tay, ako na po ang magluto para sa atin. Ano? Tanong ni Tiyo. Talaga, anak? Mahinang sagot ni Tatay Ador. Halos hindi na siya makakapagsalita dahil sa kirot ng kanyang paa. Kasi hindi naman ako pwedeng magluto at mahiga ng sabay. Paulit niyang pinagbabawas kay Tiyo na tilagan si Tiyo. Hindi niya alam kung matutuwa o siya o malulungkot. Dapat siya ay wikang lakas ng iyong pinilian. Tatay, niya na magluto ka ng niya pero na malungkot siya dahil ngayon lamang siya nakakakita ang kanyang tatay. Yan, nabasa ko na siya guys dito. Ito na ako. Si Tatay Dor ay hawak-hawak ang kanyang trash pero kanyang itinapon ito at tuloy-tuluyan ng nag-truck. Sinabi ni kay Teo na kapalit bahay siya ng sumaklolo. Huwag kang mag-alala, kaming bahala sa tatay mo, at agad nilang dinala ito sa health center. Ang lahat ay nahihinga at natuwa ito sa sinabi ni Dr. Sanrio Lisiga Brady. So, natuwa talaga ako sa So, dito na tayo. Ang kanyang sinabi sa kanyang tatay ay marinig ito ng kanyang buwan na likat. Chief Mateo ay tinulungan ako na siya ang nagpa-hospital ng aking itay. At si Tatay Ador naman ay agad na bumangon sa kanyang higaan at sinabi niya na okay na daw siya. Nalilito at nangano po si Teo. Pwede pang makita haling si tatay noong maliit pa siya dating araw, sagot ni Tatay Ador. Sabay kina Teo, nanay mo iyan, ipingalanan mo siya sa akin noong bigla kang nagkasakit, sabi ni Teo. Akin na pag-iisa, Teo, noong pa ay dahil magkanoon. Nung nalapag ka ng iyong ina, ay agad namang sinabi ni Tatay Ador na mukha kang pati, si Teo ay akin na lang. Tumigil ka na at nagpapagkumbaba si Tatay Ador. Sabi ni tatay niya, manunood ka lang muna anak, at naghuhugas ng plato, tsaka ng mga plato ay lumalaki si Teo. Pero ngayon pa lamang dahil siya ay marunong na magluto. At Teo. Tumulong si Chip dito hanggang sa mawalan na siya ng malay. Sabi ni Teo, Chip, bumangon po kayo.
para kumain ng pinakbet. Ayan, pinakbet pinakbet. Pinakbet. Sabi ng mabait na bata. Teo, huwag mo na yan gawin. Ipapakain mo na lang yan sa tatay mo upang siya ay gumaling pa. Yun siya. Sabi naman ni Teo, ay sabi naman ng kanya papa, akin na yung aking gamit, anak. Kasi sinabi ng tatay niya. Yan, sana tayo. Okay, anak. So, pagtapos ko itong nabasa ko na siya lahat. And dito na ako. Sabi naman, oo talaga, ako na ang magbabayad ng lahat dito sa ospital. Sabi naman ng mahinhin ni Chief Aluguada. Aluguada dyan. Chief. Sabi naman ni Teo, Chief, salamat po sa lahat. Nilutuan po kita ng pinakbet kung magugustuhan niyo lang po. Sabi naman ni Chief. Oh, nag-abala ka pa? Okay lang, ilapag mo lang dyan. At ako nang magwawalis ng bakuran. Pero 3 beses siyang nagluluto sa isang araw. Kaya umaga, tanghali at gabi gusto ng nanay mo makatiyak na ginagawa niya ang tamang asal sa Diyos. Yun ang story ng secret. Yun ang sikretong Ricardo. Yun na yan, guys. Bye-bye. So, pala guys. So, yung nakita niyo kanina. So, anong binigay sa akin ng teacher ko? Kasi, very good ako kanina. Ito yung binigay sa akin guys, mga bracelet po. Bye-bye!